Sa mga balitang consumer at kalakalan naman, humina ang paglago ng manufacturing output nitong Mayo. Base sa datos ng S&P Global Philippines, nasa 51.9 ang pinakahuling Manufacturing Purchasing Managers Index o PMI ng ating bansa. Mas mababa ito kumpara sa 52.2 na PMI noong Abril. Kapag mas mataas sa 50 ang PMI, lumalabas na lumago ito. Pero kung mas mababa ay bumaba ang produksyon, ito po ang unang beses sa loob ng 5 buwan na bumagal ang output growth sa manufacturing. Sabi ng S&P, nahirapan daw ang mga kumpanya na panatilihin ang kanilang workforce at sa kabila po niyan, nakatulong naman daw ang pagpapalawak ng customer base para mapanatili ang paglago ng industriya nitong nakaraang 9 na buwan. Patuloy namang umakyat ang Philippine stock market, bahagyang nakalayo sa 6,400 support level ang Philippine Stock Exchange Index kahapon. Tumaas kasi ito ng 0.59% kumpara sa closing noong Biyernes. Yan po ay sa kabila ng mas mahinang paglago ng manufacturing output. Sabi ng PhilStocks Financial, tuloy pa rin kasi ang investor sa paghahanap ng mga bargain kasunod ng paglabya ng stocks noong nakaraang linggo. Sa kabila po niyan, patuloy namang sumadsad ang ating piso na tabasan kasi ito ng 17 sentimo para magsara sa 58.68 kontra dolyar. Samantala, inaasahan namang papalo na sa 2.2 trillion pesos ang e-commerce market sa bansa. Pagsapit po yan ng 2028. Sabi ng Global Data, dumarami na raw kasi ang mga consumer na namimili online. Nadagdagan na rin daw ang mga brands na pumapasok sa e-commerce market. Inaasahang makatutulong din ang mga inisyatibo ng gobyerno sa pagpapalago at pag-regulate dito, pati na ang pag-usbong ng social commerce. Ngayong taon, inaasahang sasampa sa higit 1.3 trillion pesos ang e-commerce market. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.